Sige mga tao, nakita na natin ang mga panganib ng pagbibigay ng mga espesyal na pribilehiyong panrelihiyon sa mga banyagang kultural na komunidad. Nakita na natin ang mga epekto nito. Kakakita nyo lang na nangyari sa Southampton, UK. Isang batang Sikh na pinayagang magdala ng punyal. Ginamit niya ito. Panahon lang ang hinihintay. Ngayon, hindi ko sinasabi na karamihan ng Sikh ay ganon. Sa katunayan, ipinapakita ng mga estadistika na kakaunti ang mga Sikh sa populasyon ng mga bilanggo sa UK. May ilang nagsasabi na iba raw sa Canada dahil doon, mas marami silang kinakatawan. Pero manatili na lang tayo sa UK. Sa Australia, wala pang problema. Pero sa Britanya, nagpasya na ang publiko. Tapos na ang espesyal na pribilehiyo at relihiyosong exemption. Kung nais mo maging Briton, dapat pantay ang batas para sa lahat. Ganon din sa Australia. Pero bilang bahagi ng Anglosphere, napakalaya natin at madalas mas mapagparaya kaysa kailangan. Pero naging malinaw na, Hindi. Kahit anong gawin mong pagsisikap, kahit anong pagpapakumbaba mo o pagsunod sa kagustuhan ng iba, sa huli, hindi pa rin ito gagana. ikaw pa rin ang katawaging pinakarasis na grupo. Ikaw, ang kaliwa at mga espesyal na protektadong komunidad ay patuloy na hihingi ng higit. Kaya patuloy kang mawawalan ng posisyon. Kapag binibigyan mo ng pribilehiyong iba, nawawalan ka ng posisyon. Sa bawat pagkakataon na hinahayaan mong brutal na katayin ng mga Muslim ang kanilang mga hayop sa halal na paraan, isinusuko mo ang sarili mong mga pagpapahalaga. Isa sa mga pangunahing pagpapahalaga natin ay nasa kanluran tayo. Mas maawain tayo sa mga hayop. Nag-aalala tayo kung paano tinatrato ang mga hayop sa mga katayan at slaughterhouse. Kaya nga may mga partikular tayong patakaran. Mayroon tayong mga partikular na batas, pero hindi. Kapag may dumating na Muslim, sige, magbubulag-bulagan tayo. Pati ang mga organisasyon na nagpoprotekta sa hayop tulad ng PETA, pati sila nagbubulag-bulagan. Pati sila, sinasabi nila na hindi, alam mo, pagsasabihan namin ng mga puti, tuturuan namin sila tungkol sa factory farming, tungkol sa malalupit na gawain. Pero sa mga Muslim, pasensya na, hindi namin kayo papansinin. Dapat nang alisin ang mga espesyal na pribilehiyong ito. Isang pribilehiyo para sa isang taga-ikatlong mundo na manirahan sa isang masagana, dinamiko at makapangyarihang bansa tulad ng Britanya, Australia, Amerika, Canada at sa mga bansang Europeo na ito. Wala silang obligasyon sa inyo. Sige, sa tingin ko, napapansin na ng mga tao ito. Pinag-uusapan ko ito dahil kakaiba ang Australia. Sa Australia, hindi namin pinayagan ng mga Muslim na isigaw ng malakas ang Allah Akbar at iba pang sigaw dahil lang sa dahilan ng polusyon sa ingay. Parating gusto ng mga Muslim ng espesyal na pribilehiyo tulad ng ginagawa nila sa UK. Ang UK ang namumuna sa sobrang konsiderasyon, kaya nagkakagulo na ang bansa at lipunan. Iyan ang nangyayari kapag lumikha ka ng maraming antas ng legal na sistema. Dalawa na yan, kalimutan mo na ang two-tier policing. Ito, 4, 5, 6 na antas ng sistema ng hustisya na ito. Sa ilalim man lahat ng ito ay ang mga katutubo. Lagi silang kailangan magbigay daan sa mga pribilehiyo. Kailangan mo magbigay daan sa mga probisyong ito. At tingnan mo, pagkatapos ng lahat ng yan, tingnan mo kung ano ang nangyayari. Ito ang Pransya. Mais c'est la folie. Ito'y kabaliwan. Tingnan mo kung paano sila pumunta. Binabasag nila ang mga kotse. Inaatake nila ang pulis. Mga lugar na bawal pasukin. May mga lugar na bawal pasukin. Hindi nila kaya. Ipinatupad man lang ang batas ng Pransya. Pareho lang. Nangyayari ito kahit saan mga pare. Nangyayari ito kahit saan. Kailangan nating magising at magdobel kayod. Kailangan nating magsimula sa maliliit na hakbang. Okay, walang sinuman ang kayang paalisin ng lahat. Walang makakagawa ng malawakang deportasyon. Walang sinuman ang kayang kansilahin ng mga pagkamamamayan. Pero ang kaya nating gawin, pwede nating mabawi ang ating posisyon. Pwede nating mabawi ang nawalang teritoryo. Ipakikita ko sa inyo. Pasensya na, dito lang ako sa paksa. Tingnan ninyo ito. Ito ang East London Mosque, kung saan pinapayagan silang isigaw ang Allah Akbar gamit ang malalakas na loudspeaker. Nakakadiri, hindi dapat pinapayagan. Oo, narinig mo na. Nakakadiri yan. Hindi dapat pinapayagan. Kaya ang Leckhampton ay isang suburb sa Sydney na may napakaraming Muslim na nakatira. Kaya sinusubukan nilang kumuha ng permit para magawa rin nila ang pareho.
Ipalakas ang sigaw ng Allahu Akbar gamit ang loudspeaker. May ilang nagsabi na abot ito ng 2 kilometro at ayaw naming pumayag. Noong una sinubukan nila, gumawa ako ng video noon mga 6 na buwan na ang nakalipas. Tinanggihan yon. May kutob kami dahil labor government ang namumuno ngayon. Alam mo na, hindi nila mapigilan sarili nila at laging nagpapalakas. Tingin ko bahagi ito ng masasakupan ni Tony Burke. Yung taong yon, yung nagsasabing hindi natin kailangang makibagay. Hindi ko gusto ang ideyang yon. Oo pare, hindi ko gusto. Pakinggan mo itong walang kwentang clip. Ang imigrasyon ay kapag ang mga tao ay pumupunta sa Australia para maging bahagi nito. Oh, Yan ang gusto ng mga tao. Hindi ko kailanman tinanggap ang salitang asimilasyon. Ayokong mawala ang pagkakakilanlan ng mga tao. ayokong mag-asimila ang tao. Manatili kung sino kayo. Gusto mo magdala ng punyal o bihisan ng parang sako ang mga babae mo? Sige lang. Gusto mo isigaw ang Allah Akbar kahit ayaw ng ibang Australiano. Huwag mo silang intindihin. Ilalagay natin sila dyan. Tatalian natin sila. Lilituhin natin sila. Tawagin natin silang racist at mapanghusga. Huwag kang mag-alala. Maging totoo ka sa sarili mo, sabi niya. Ang salitang integrasyon ay matagal nang ginagamit bilang bahagi ng usapan tungkol sa multiculturalismo. At yun ngayon, gusto natin ang mga tao based sa kung sino talaga sila. Hindi ako sang-ayon sa melting pot na parang kailangan mong kalimutan ang iyong pagkakakilanlan. Kung ang pagkakakilanan mo ay may sama ng loob sa mga puti dahil sa pananakop, ayos lang. Sige, sisihin mo kami. Sisihin mo pa rin kami. Ayos lang kami. Hindi. Hindi, Tony, nakangising ngumiti. Ayoko sa kanya. Talagang mas ayoko pa sa kanya kaysa kay Anthony Albanese. At malaki na yon. Itong taon to, dapat mag-ingat ako sa sinasabi ko. Pero ang iniisip lang niya ay kung paano manalo ng buto. At ang distrito niya ay karamihan ay mga Muslim ang nakatira. Kaya ako nag-aalala na baka mawalan tayo ng suporta. Tingnan mo to, nag-fill muli ang Leckhampton Mosque ng panibagong request para sa mga loudspeaker para sa tawag sa pagdarasal matapos ma-reject mga 6 na buwan nang nakalipas. Dito nila balak ilagay ang mga loudspeaker, isa sa kanluran at isa sa timog. At gusto nilang gawin ito isang beses sa isang linggo. Ganyan lagi ang simula. Isang beses sa isang linggo tuwing Biyernes, okay? Para lang sa Biyernes, hanggang 15 minuto bago ang dasal bandang tanghali. Yun lang, hindi natin ito gagawin. Pero ang unti-unting pagpasok ng Sharia, kilalang pangyayari yan. Nagsisimula sila sa napakaliit na bagay. Tapos syempre, hindi kailanman nananatiling ganun lang ang mga bagay. Gumagalaw ang mga bagay at nagbabago. Kaya kapag nakuha na nila ito, hihingi sila ng mga dasal sa maghapon. Sa hapon tuwing Biyernes, asar bandang alas 4, at magrib sa paglubog ng araw. Pero sasabihin nila, sige, alam mo, itong 3 dasal lang. Hindi namin ipalalakas ang adan ng alas 5 ng umaga para sa umagang dasal o sa gabi, mga alas 9 ng gabi o kung anuman. Yan ang sasabihin nila. Pero gaano katagal bago nila hilingin din yon? At bago mo pa malaman, magigising na ang mga puti sa Allah Akbar. Hindi natin gusto yon. Kaya natin itong pigilan. May link na ilalagay ko sa description box. Tingnan mo ito. May form na pwede mong punan. Kung ikaw ay nasa New South Wales, alam kong marami akong taga-subaybay na nasa New South Wales. Pwede mong sabihin, nagsusumite ako ng personal na pahayag. Pwede mong punan ng form. Pwede mong itago kung ayaw mo malaman ng iba. Hindi mo kailangan ilagay buong address. Pwede email, suburb, bayan, postcode lang. Tapos sabihin na tutol ka at ilagay ang pirma mo. At pagkatapos, syempre, ideklara ito at isumite. Sige, pakiusap, gawin mo ito. Kailangan ko ng 10,000, hindi ko... Tingnan ko muna. Sa isang magandang araw, 20,000 hanggang 30,000 Australiano ang nanonood ng video ko. Malaking bilang na yan, pero hindi lahat ng video ay napapanood. Hindi lahat ng video ay maraming views, kaya di ko rin alam. Pero kung kaya mo, pagigawa mo na lang. Hindi tayo pwedeng magbigay ng espesyal na pribilehiyo mga pare. Tignan niyo ang UK. Wasak ang UK. Pare, tingnan mo to. Ito ang UK mga pare. Maraming Muslim na lalaki rito na walang kasamang babae dahil naniniwala silang ikinukulong ang mga babae sa bahay at hindi sila pinapalabas. Sumisigaw sila ng Allahu Akbar at nagpapakita ng tapang. Tingnan mo ang mga pulis. Walang ginagawa.
Ganyan ang kinabukasan ng Australia, mga kaibigan. Nangyayari na ito. Naalala niyo pa ba ang video na ito? Nangyayari na ito sa Australia at sigurado akong mangyayari rin ito sa mas malaking saklaw. Tingnan nyo, nangyayari na. Ito ay shopping center sa Sydney, Australia at mangyayari sa mas malawak na saklaw. Karaniwan ang mga ganitong lugar sa UK. Karaniwan ang mga ganitong lugar sa UK. Kung nais mo iligtas ang Australia, may oras pa. Huwag kang magbigay kahit kunti. Simulan mong bawiin ang nawalang teritoryo. Walang espesyal na pribilehiyo. Ito ang ating kilusan. Ginagawa niya ng mga Briton sa UK. Sa tingin ko, may magandang kalalabasan. Pero baka hindi dahil Labour ang namumuno. Pero dahil dyan, lalaki pa ang konserbatibong kilusan. Kailangan natin ang konserbatibo. Kailangan nating palakasin pa ang ating konserbatibong kilusan. Si Pauline Hanson ay lumalago. Pataas ng pataas sa mga survey. Nasa 31% siya ngayon. Kailangan gawing 40% yon at mangyayari ito habang paulit-ulit na nagkakamali ang gobyernong Labour. Sa totoo lang, kung papayagan talaga nila yon, magiging maganda yon para sa ating kilusan. Kaya hindi ko alam kung kailangan ba nating punan ng form na yon. Kasi, sa tingin ko magiging maganda yon. Magiging maganda talaga. At alam mo kung ano ang magpapaganda palalo? Hindi na pala. Gagawa na lang ako ng hiwalay na video tungkol doon. Sige, yon. Oo, punan mo yung form para wala silang dahilan sabihing nabigla sila o hindi alam na maraming hindi masaya dito.